Mailap. Mailap ang pamilya o hindi masyadong dikit sa mga tao ang pamilya nila Allen. At kung ano man ang dahilan, ay malalaman natin sa kabuuan ng kwentong ito. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Tahimik. Tahimik na namumuhay sina Allen, isa sa 7 magkakapatid, sa isang baryo kung saan masasabi nating may payak na pamumuhay nung mga panahong ito. Pero nabubuhay naman sila sa isang pangunahing produkto na kanilang ibinebenta noon, ang pagtitinda ng nahabing banig. Pero bukod doon ay gumagawa rin sila ng sombrero at bayong na gawa rin sa pandanos o isang uri ng damo na pinapatuyo ang tangkay upang magawang banig. Ang alam ko tinatawag din itong sigras sa English. At gaya nga ng sinabi ko sa intro ng kwento, hindi man nakikihalubilo parate ang pamilya nila Allen na kinabibilangan ng 10 na tao. Kabilang na dito ang kanyang ama't ina, pati ang kanilang lolo nooy buhay pa. At yun na nga ay nasa 7 magkakapatid sina Allen. Nakikitungo o nakikipag-usap lang ang pamilya na ito sa tuwing tungkol sa negosyo o ang kanilang paghahabi ang usapan. Pero bukod doon ay wala na silang pakialam dahil hindi naman sa ayaw nila sa mga tao, ngunit umiiwas lamang sila sa gulo o sitwasyon na maaari ring ikapahamak ng kanilang pamilya. Para kasi sa kanila, kagaya ng turo ng kanilang lolo sa kanilang ama, na mas mabuting itikom ang bibig sa karamihan ng tao para hindi malaman ang tunay mong pagkatao. Dahil sa isang kaparaanan, nahuhuli ang isda sa kanyang bunganga. Isang matalinhagang pangungusap na nakatanim na sa disiplina ng pamilyang ito. Nga pala, ang pangalan ng tatay ni Allen ay si Simeon at ang kanyang lolo naman ay si Kiyo. At hindi lingid naman sa kaalaman ni Allen ang lihim ng kanilang pamilya. Dahil kahit sa maliit na baryo nilang ginagalawan, ay may mga usap-usapan o mga agam-agam ang mga tao dito na ang lolo ni Kiyo ay isang aswang na gabunan. Dahil sa taas ng aral nito sa lihim na karunungan ng kaliwa. Ngunit ganun pa man, ay hindi naman mapangahas ang lolo ni Allen o pumapatay ng tao. Hindi nga sila masyadong nakikihalubilo, di ba? At nakatuon lang ang kanilang gawain sa pang-araw-araw sa paghahabi o pagkuha ng pandanos sa bukid upang siyang gawin nga na banig. Si Allen at ang kanyang tatay na si Simeon ang nangunguha noon at nagpapatuyo sa mga yon sa init ng araw. At pagkatuyo naman na ng mga ito, ang lolo at nanay naman nila ang naghahabi, kasama ang ilang kapatid na rin ni Allen na kaya na ring trumabaho sa kanilang gawain. Minsan ay tumutulong naman sina Allen pag may oras pa sila ng kanyang ama, dahil sila naman kasi ng kanyang ama ang naglalako o nagbebenta ng pakyawan sa merkado, sa may mga pwesto na rin doon, wholesale kumbaga. Tapos yung pwesto na lang ang magbebenta noon ng per peraso. So ganun lang ang pamumuhay noon ng pamilya. Walang inaagrabyado at wala ring kinakaalitan. Pero nagbago ang lahat nung isang gabi ay may mga dumating na mga dayo sa bakuran mismo nila Allen. Mga panauhin na di nila kilala. Tandang-tanda nga ni Allen na kabilugan ng buwan noon. At sa mga panahong ito ay nasa 17 gulang pa lamang siya. At siya naman ang pinakapanganay sa magkakapatid. 4 na lalaki, 3 babae. Yun ang kinabibilangan niyang pamilya. At bata pa nga yung iba dito. Nang dumungaw noon si Allen sa kanilang bintana. Dahil parang naulinagan niyang lumabas ang kanyang lolo. Mga 7:00 pasado pa lang naman noon ng gabi. 4 na kalalakihan noon ang kaharap ng lolo ni Allen. At nakakapa ang mga yun ng itim na kulay at marungis din na tignan. Dahil sa nakita rin ni Allen na parang pinagtagpi-tagping tela lamang ang kasuotan ng mga yun at may mga butas-butas pa.
Hindi noon malaman ni Allen kung bakit nakaharap lang naman ang mga yun sa kanyang lolo. At kaharap din naman ito ng lolo Kiyo niya. Pero sa katahimikan ng gabi, dapat sana ay kahit maulinagan man lang ni Allen ang pag-uusap ng mga ito. Katahimikan at alinsangan lang ng paligid ang nadadama ni Allen. At di nga niya nakikitang bumubuka ang bibig ng 4 na tao na kaharap ng kanyang lolo. Nakikipagtitigan lang ang lolo nito sa mga yun ng seryoso. Lingid naman sa kaalaman ni Allen dahil wala pa sa kanya ang karunungan ng kanyang lolo noon. Sa mga oras na pala na yun ay nakikipaglaban na o nakikipagtagisan na pala ang kanyang lolo ng dunong sa karunungang lihim. At kung matalo man ang lolo niya sa tagisan nila, ay maaaring ikamatay na niya ito. Napagtanto lang yun ni Allen nang narinig niya ang kanyang ina na halos sumigaw na. Nakausap naman ang kanyang amang si Simeon. Simeon, Simeon, maghunos dili ka! Baka ikaw ang mamatay dyan! Kausap ng ina nito sa kanyang ama. Dahil naman sa kuryosidad ni Simeon sa nangyayaring usapan ng kanyang mga magulang, agarang lumipat ito mula sa silid nilang magkakapatid at tumungo ito sa pintuan ng silid at hinawi lang ng konti ang kurtina na siyang pinakatakip na noon ng kanilang silid. At doon ay nakita ni Allen na hinugot ng kanyang ama ang isang tabak sa kaluban pa nito. Punyeta! Punyeta yung mga yan! Hindi ko hahayaan na gaganunin lang si tatay. Salita nun na parang gigil na gigil sa mga nangyayari sa labas. Panay pa ang hawak noon ng asawa ni Simeon sa kanyang mga braso upang awatin o pigilan siya ng kanyang asawa. Ngunit walang nagawa ang nanay noon ni Allen dahil sa lakas nga ng kanyang ama bilang isang lalaki. Kaya't doon ay lumabas naman si Simeon hawak ang tabak nito. Nang makalabas ang tatay ni Allen, dali-dali naman itong lumipat ng pwesto sa kanilang silid at bumalik siya noon sa bintana kung saan siya sumisilip kanina sa kanyang lolo Kiyo. At doon na nga ay nakita niya ang paglapit ng kanyang ama sa kanyang lolo na para bang gusto ng tagain ng kanyang hawak na tabak ang mga kaharap na lalaki ng lolo niya. Ngunit bigla namang nagsalita ang lolo ni Allen nung lumapit na ang kanyang ama. Simeon! Tumigil ka! Huwag mong gagawin yan! Hindi mo mapapaslang ang mga ito sa sandatang hawak mo! Babala ng lolo ni Allen sa ama nito. Ngunit hindi man lang lumingon ng lolo Kiyo niya dahil habang sinasambit niya ang mga katagang yun sa kanyang ama, nakatuon pa rin ang pansin nun sa 4 na taong kaharap nito. Natigilan naman noon si Simeon sa babalang yun ng kanyang ama. Ngunit panandalian lamang ang pagtigil nito dahil hindi naman sana ito tutuloy sa pagsugod niya sa 4 na kataong kaharap ni lolo Kiyo. Kaso lang, biglang napaluhod ang matanda na para bang nahihirapan na itong huminga dahil sa hawak na nito ang kanyang dibdib. Kasabay ng pagsuka nito ng dugo. Kaya naman walang ano-ano ay, "Mga b***** nyo!" Salita ng ama ni Allen, sabay sugod nito sa 4 na lalaki. "Wag! Wag, Simeon!" Sigaw pa ni lolo Kiyo noon na nahihirapan dahil nga sa naninikip pa ang dibdib nito. Pero parang di na rin siya naririnig ni Simeon noon dahil ginumon na ito ng galit sa mga sandaling nakita niya ang kanyang ama na napaluhod. At doon ay tinaga ni Simeon ang isa sa mga lalaking iyon sa balikat. Ngunit hindi tumalabang talim ng tabak nito sa isa doon. Sa pagkabigla naman ni Simeon ay natigilan ito ng segundo at sabay buwelo niya ulit ng kanyang tabak upang tagain ang nilalang ngayon. Ngunit doon ay sinalo ng lalaking kanyang kaharap ang kanyang kamay na may hawak ng puluhan ng kanyang tabak. Sabay pwersahan na ibinaliktad noon yung talim mismo ng tabak kay Simeon.
Pinanlalabanan naman noon ni Simeon ang lakas ng aswang dahil mukhang itatarak na nung lalaki ang tabak mismo na gamit niya sa katawan niya, sa tiyan ni Simeon. Pero nang hindi yun mapigilan ni Simeon, bumao ng tabak ni Simeon sa mismong tiyan nito sa mabilis na pangyayari. "Simeon! Simeon! Anak!" Sigaw pa ng lolo ni Allen sa ama nito. Natulala naman noon si Allen sa bintana kung saan ito nakadungaw. Para bang tumigil ang mundo nito noong oras na nakita niya ang pagkakasaksak ng kanyang ama ng tabak. At rinig niya noon ang tibok ng kanyang puso na parang bumagal na rin ang bawat sandali nang marinig pa ni Allen ang pagsigaw ng kanyang ina. "Simeon! Simeon!" Salita nun na patakbo na rin sa paglabas nito ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man makaabot doon ang ina ni Allen, "Diyan ka lang! Diyan ka lang, Inita!" Salita nung matanda, sabay ng pagpapalit nito ng anyo bilang aswang na gabunan. Sa kauna-unahang pagkakataon ng gabing iyon ay nasaksihan ni Allen ang tunay na katauhan ng kanyang lolo na sinasabi nga ng mga taga sa kanila. Ngunit hindi akalain ni Allen na ganun pala ang itsura nito. Nakatayo yun sa postura ng tao. Ngunit ang buong katawan nito ay nababalot ng balahibong itim. Tapos ay umusli ang nguso nito papaharap, kasabay ng paglabas ng matatalas nitong pangil. Tapos ay naglabasa ng mga kuko nito na napakalaki sa kanyang bawat daliri. At nang makita ni Allen ang kabuuan ng katauhan ng kanyang lolo, para yung isang malaking aso na itim ang kulay na nakatayo. Halong gimbal, takot at sakit ng kalooban na noon ang pumasok sa damdamin at isipan ni Allen. Dahil nga sa segundo lang ang nakakalipas. Bago nagsaaswang ang kanyang lolo, ay baka patay na rin ang kanyang ama. Natigil naman noon ang ina ni Allen sa labas ng kanilang bahay at napasalumpak na lang ito sa lupa sa panghihina. O takot na rin siguro sa mga nasasaksiyan niya. Nakita pa ni Allen ang nangyayaring yun sa kanyang ina at alam niyang nanginginig na noon ang kanyang ina sa kanyang mga nasasaksihang pangyayari dahil halata mong gumagalaw ang mahabang buhok noon sa nginiga ng kanyang ulo. Nang sa mga kaharap naman ng kanyang lolo, biglaan na rin na nagpalit ng anyo ang apat na kalalakihan na nakaharap noon nung matanda. Sa mga sandaling yun ay nakita ni Allen ang pakikipaglaban ng kanyang lolo sa mga katulad nitong aswang sa kanilang bakuran. Kinalbot ng isa doon ang katawan ni Lolo Kiyo. Ngunit binaunan niya naman ito ng kanyang kuko ang liig noon. Ang kanyang kalaban na malaasong nilalang. Halos kaparehas na kaparehas kasi yun ng itsura ng lolo ni Allen. Kitang-kita noon ni Allen ang bawat detalye ng labanan ng kanyang lolo at ng mga yun. Umiilab noon ang kanyang lolo sa pag-atake ng kalmot ng mga ito. Pero napatay na nga ni Lolo Kiyo noon yung isa doon nung binaunan niya ng kanyang malakarit na kuko. Bale sa pagkakataong ito, 3-1 na ang laban. Nang masakal ng isa doon si Lolo Kiyo, ngunit agad din naman yung nakawala sa pagpupumiglas nito. Kumalmot naman ang isa doon sa kanya at napatalon naman noon papaatras si Lolo Kiyo. Ngunit sa pagtalon niya, naabutan ang hita nito sa pagkalmot na yun. Kaya naman sa pagbaba niya sa kanyang pagtalon, napaluhod ito. Kaya naman may isa na naman na bumuelo sa kanyang mga kalaban noon upang saksakin siya sa kanyang likod ng mahahabang kukurin nito. Ngunit sa guhit ng segundo, nailagan yon ni Lolo Kiyo at sabay ng pag-iwas niya sa pagbalikwas parap sa kanyang likod. Salubong naman nito ng kanyang malakarit na kuko sa tiyan nung kanyang kalaban. Nang bumaon yun na rin ang naging dahilan upang bumulwak ang dugo nun sa kanyang bibig at biglaan na ring pagkamatay. Mabilis na kumilos nun si Lolo Kiyo papatayo dahil nga halos nakaluhod pa siya nun sa kanyang ginawa.
at naghanda muli sa pag-atake ng dalawa na natitira pa. Pero bigla ang natigilan na ang mga yun na para bang natakot sa lakas na meron ang matanda sa pakikipaglaban. Sabay tumakbo ang dalawang yun habang nagiiwan ng salita yung isa dun ng, "May araw ka rin! May araw ka rin, Kiyo!" Huling salita ng isa sa mga yun bago ang pagpukaw nila sa karimlan sa pagkabahag nila ng buntot sa matanda. At sa ilang sandali ay bumalik na rin sa pagiging tao nun si Lolo Kiyo, na tanging ang natitirang damit nito ay ang pang-ibaba. Sabay lapit sa anak nitong si Simeon. Anak! 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 Boses nito na may pagdadalamati. Dahil sa kahit napatay nga ni Lolo Kiyo ang dalawa sa mga nakaaway niyang panauhin, ang naging kapalit naman nito ay ang pagkamatay ng kanyang anak o tatay ni Allen. At sa asawa naman nito noon na ang pangalan nga ay Edita, hindi na yun nakakilos sa kinasalumpakan niyang lupa. At nakatulala na lang ito. Ganon din si Allen. Para bang nabaros siya sa kanyang mga nasaksihan ng gabing iyon. Dahil sa pag-iyak ng lolo niyang si Kiyo habang kalong-kalong nito ang kanyang tatay sa kanyang mga braso sa nakahandusay nitong katawan. Higit din ang paghihinagpis na nararamdaman nun ni Allen, ni hindi nga siya makagalaw sa kinatatayuan niya dahil di na niya alam ang kanyang ikikilos. "Anak! Anak ko!" Sa mga huling bigkas na yon ni Lolo Kiyo, nang gabiga na yon ay naulila na ni Simeon ang kanyang pamilya na kinabibilangan ng 7 anak nito. Nang matapos ang gabing yon, parang sa isang iglap, ang katahimikan at katiwasayan ng pamumuhay ng pamilyang ito ay parang isa na lamang matamis na alaala ng kahapon. Biglang bumaliktad ang mundo para kina Allen at sa mga kapatid nito, dahil ang masaklap dito, ang kanilang ina ay di na bumalik sa pagkatino mula nung gabing iyon. Nakatulala na lang ito. Hindi kinaya ng kanyang utak ang kanyang nasaksihan o pagkamatay ng padre di pamilya, ni parang wala nang ang ganang mabuhay ang kanilang ina. Dahil sa tuwing susubukan siya na subuhan ng isa sa kanyang mga anak ng lugaw man lang sana, ay nagwawala ito at itinatapon na lang kung anong gamit na mahawakan niya. Gustuin man noon ni Lolo Kiyo na tulungan ito, ay hindi nasaklaw ng kanyang karunungan ang pagkabaliw ni Edita, dahil saltik na yun sa utak mismo. Isang pisikal na karamdaman na tanging ang mismong may katawan lamang ang makakagamot. Pero matapos naman ang gabi na yon, pasalamat na rin lang si Lolo Kiyo dahil si Allen ay bumalik pa naman sa pagkatino. At hindi na rin pinaglamayan noon si Ginoong Simeon sa likod ng bahay nila na sarili nilang lupain, dahil malawak naman ang espasyo doon. At ang 2 aswang naman noon na napatay ng Lolo Kiyo niya ay kanilang sinunog sa pagbabalik ng mga yun sa anyong tao. Dumaan ang mga buwan. Nagpatuloy sa pamumuhay noon sina Allen kasama ang kanyang mga kapatid at kanyang lolo. Ngayon ay si Allen na lang ang inaasahan ng pamilya na manguha ng pandanos para sa kanilang paghahabi. At ang Lolo Kiyo na lamang nito ang tagahabi, kasama ang 3 sumunod na lamang kay Allen na nasa 15, 14 at 10 taong gulang. Ngunit kahit sa pagpapatuloy ng buhay nila Allen, ay hinding-hindi na niya nakalimutan pa ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Kaya naman, siya na mismo noon ang kumausap sa kanyang lolo na kung maaari ay turuan siya nito sa kaalaman niya sa pagiging aswang o sa kaliwang aral.
Alam naman ni Lolo Kiyo noon ang tunay na intensyon ni Allen kung bakit niya gustong malaman ang lahat ng nalalaman nito sa mundo ng mga aswang. Noong una ay tinanggihan siya nito, ngunit nang lumaon ay tinuruan nga siya ng kanyang Lolo Kiyo. Ngunit sa pagdaan ng mga araw na tinuturuan siya ng kanyang lolo, napapansin niyang pahinana ng pahina ang kanyang lolo. Pero sa mga panahon naman na yun ay bumalik na sa pagkatino ang kanilang ina. Tuwang-tuwa noon si Allen dahil sa nangyaring ito. Pero yun naman pala ay may kabayaran na naman. Dumating kasi yung araw na habang nag-uusap si Allen at ang kanyang lolo sa kariton, ay bigla na lamang itong sa pag-ubo ng kanyang lolo ng malalim. Di yun pansin ng matanda, pero nakita yun ni Allen dahil bumuga ng konting dugo ang kanyang lolo. Kaya't doon ay nagtanong si Allen ng, "Lo, ayos ka lang?" At ang sagot naman ng matanda, ayos lang ako, Allen. Sige na, bilisan mo. Paluin mo na yung kalabaw para makauwi na rin tayo. Sagot lang noon. Dahil sa mga panahong ito ay sumasama na rin ang kanyang lolo sa merkado upang ihatid ang kanilang mga natapos na banig o kanilang mga nahabing produkto nga. Pakyaw kasi yun ng isang pwesto hanggang sa dumaan pa ang ilang buwan. Nakaratay na lang noon ang lolo ni Allen at dito na rin niya nalaman na may nakakapit pala na sumpa sa kanyang lolo na ginawa ng mga nakalaban niyang aswang nung gabing namatay ang kanyang ama sa labanan nila sa usal o mga orasyon. Ngayon ay naging maliwanag na kay Allen. Kaya pala parang ang bilis-bilis manghina ng lolo nito. Hindi na sana hahangarin pa ni Allen ang paghihiganti noon sa mga aswang na gumawa noon sa kanyang ama. Ngunit nang marinig niya ang kanyang lolo sa mga ipinagtapat nito sa kanya, bumalik ang kahapon sa alaala ni Allen. Noong gabing parang bumaliktad ang mundo ng buong mag-anak. Apo, hindi na ako magtatagal. Mga ilang linggo na lang ako siguro. Hirap na ako sa paghinga. Sa mga sambit na yun ng kanyang lolo, imbis na umiyak naman noon si Allen, ay tinanggap na niya ang katotohanan. At sinabi sa kanyang lolo na, Lolo Kiyo, isalin mo sa akin ang iyong birtud sa pagiging aswang. Gagantihan ko silang lahat. Gagantihan ko lahat ng gumawa nito sa ating pamilya. Apo, wag na. Hindi mo naman na maibabalik pa ang buhay ng iyong ama. Kahit na magantihan mo ang mga iyon. Kahit ako. Kahit na lolo, marapat lang silang mawala dahil gumawa sila ng masama sa mga katulad nilang lalang. Tugon naman ni Allen. Doon ay napatingala naman sa bubong itong si Lolo Kiyo habang nakahiga nga ito sa papag. At tugon niya sa kanyang apo ng, Apo ko, nakahanda ka ba sa magiging obligasyon mo sa pagtatangan mo nito? Alam mo, Allen, apo, nung gabing naganap ang kaguluhang yon, ang tanging gusto ng mga nilalang na yon, kaya sila naparito, ay upang kunin sa akin ang birtud na tangan ko. Dahil aaminin ko sa iyo, apo, ninakaw ko lang ang birtud na ito sa kanilang pinuno, na akin ring pinatay noon dahil sa kasakiman ko rin sa kapangyarihan. At naiisip ko nga minsan na malamang ay ganti na ito sa akin ng kapalaran sa pagnanakaw ko ng birtud. At pag napunta sa iyo ito, apo, kung hindi mo sila haharapin at uunahan,
ay balang araw ay baka maulit lang ang mga pangyayaring ito sa magiging pamilya mo balang araw, Apo. Sa pagtatapat na yon ni Lolo Kio, walang kisap-matang sumagot naman si Allen ng, "Hindi na mangyayari yon, Lolo. Dahil gagamitin kong birtud na yan upang ubusin ang lahi nila." Ganun ba? Kung ganun, Apo, kunin mo ang sisidlan na yon. Salita ni Lolo Kio, kasabay ng pagturo nito ng isang maliit na baul sa loob ng kanyang maliit na kubo. Dahil nakaiwalay nga ang bahay nito sa bahay nila Allen, kinuha yon ni Allen. Isang panyo, isang puting panyo at itlong buto ang nakalagay doon. Buklatin mo ang panyo, sabi pa ni Lolo Kio. Nang binuklat naman yun ni Allen, may mga nakaguhit dito na parang isang mapa. Yan ang mapa kung saan mo makikita ang lugar ng mga aswang na yon. Sa pinakamalapit din na dagat dito sa ating lugar ay dun ka magsisimula na maglayag. Kahit bangka lang ang gamit mo ay makakarating ka na dyan. Hindi mo nga lang basta-basta makikita ang isla na yan dahil ang tanging may mga kakayahan lamang ang kayang pumasok dyan. Dahil itinatago ang lugar na yan ng mga engkantong dagat at dun mo kakailanganin yang nakikita mo ba yung parang 3 buto na kulay itim dyan? Itlog yan ng engkantong dagat. Oras na umabot ang araw na makapagdesisyon ka na napuntahan ang lugar na nasa mapa, kunin mo ang 3 piraso ng mutya na yan. 2 beses ka lang na pwedeng magkamali sa paghagis niyan sa dagat. Dahil pag naubos mo na ang batong yan sa paghagis sa dagat, kung hindi nagpakita sa iyo ang isla, ay hindi mo na rin ito mahanap pa. Ganun ho ba, Lo? Pero kung sakaling makapasok ako dito, Lolo, makakalabas pa ba ako? Madali na lang yon, Apo. Hayaan mo na tangayin ang bangka mo ng anod ng tubig. Oras na aalis ka na sa lugar. Yung intensyon mo na umalis na, ha? Dahil kusa ka lang na iluluwa lang sa bulag ng islang iyon, oras na nasa dagat ka na. Huling tugon ni Lolo Kio. Makailang araw matapos ang usapan na yon ng maglolo, ay tuluyan na rin ngang namatay si Lolo Kio. Ngunit hindi nakalimutan na binilin ng matanda si Allen sa pagsasalin nito ng kanyang birtuda. 1 taon ang ibinigay na palugit ng matanda mula sa araw na pagkakalibing niya. Sa tabi rin ang puntod ni Simeon upang ihanda pa ni Allen ang kanyang sarili para sa pagkuha nito ng birtud sa puntod ng yumao niyang lolo. At bago pa namatay yun, nabanggit pa ng matanda, pagdating ng araw na kukunin niya ang birtud na ito, may tagapagbantayang mutya na kailangan ding harapin ni Allen. Sa 1 taon nga na paghihintay ni Allen, ay pinag-usayan niya ang mga bagay na bilin sa kanya ng kanyang lolo at isinaulo rin ang mga salitang buhay sa aklat na ipinamana rin ng kanyang lolo. Nang sa ganun ay mapaghandaan ng espiritual at pisikal nitong katawan ang pagsasalin ng birtud ng kanyang yumaong lolo. Ikinondisyon nito ang kanyang sarili sa mga bagay na maaaring mangyari at kasabay na rin noon ang pagkukondisyon sa kanyang sarili sa kanyang balak na pagsagupa sa isla kung saan niya makikita ang mga aswang. Dumaan ang araw, buwan, mga oras na pagsasanay nito. Ngunit di naman pinababayaan ni Allen ang obligasyon nito bilang panganay na anak sa kanilang pamilya sa kanyang tungkulin, lalong-lalo na sa mga bata pa nitong kapatid. Hanggang sa lumipas nga ang 1 taon at umabot na ang araw o gabi ng pagkuha nito ng mutya ng kanyang lolo.
12. Alas 12 ng gabi, hinukay ni Allen ang puntod ng kanyang yumaong lolo Kiyo. Pero nung habang naghuhukay pa lamang ito, naramdaman niyang parang bumibigat ang pala na gamit niya. Pinagpapawisan na nga ito habang ginagawa niya yun. At paghahanap na lang ng mutya ng kanyang lolo ang ginagawa niya, bigla na lang siyang natumba noon dahil sa parabang may nanapak sa kanya. Pero nang lingun-lingunin niya ang paligid, wala namang tao o kung anumang bagay sa tabi nito na nalaglag. Pero sa muling pagbalik ng kanyang mga mata sa harapan nito, doon ay nakita niya ang isang lalang na walang saplot sa katawan. Ngunit hindi masisipat ng iyong mga mata ang kasarian nito. Meron yung tungkod na hawak at halos akma na si dilim ang kaitiman noon. Pero dahil din naman sa karunungan ni Allen, ay nakikita niya ang figura noon ng maliwanag. Mapupulang mga mata, matipunong pangangatawan ang nakita noon ni Allen. Sa likod noon ay pansin niya ang isang malaking pakpak na akma lang sa laki noon, na ang itsura ay parang sa pakpak ng paniki. Pero dahil naman sa mga bilin ng lolo noon ni Allen, ay hindi ito natinag sa pananakot ng nilalang na yun. Nang may narinig si Allen na nagsalita, Ikaw ba ang magmamana ng mutya?" Tanong ng boses sa tenga ni Allen. Kasi di niya alam kung siya lang ba ang nakakarinig noon. At di rin naman bumubuka ang bibig ng nilalang na kaharap niya. Pero alam ni Allen na yun yung nagsasalita, na para bang kinakausap siya nito sa kanyang isipan. "Oo, ako nga. Wala nang iba." Salita naman ni Allen sa kanyang isipan. Luwal ng kasamaan. Tuloy-tuloy ang pagtawa ng nilalang na yun sa isipan ni Allen hanggang sa nawala. Dahil bigla na lamang napukaw ang nilalang at may isang maliit na batong nagbabaga ang nakalutang lang sa ere na pumalit sa kinalalagyan noon. At sa mabilisan na pangyayari, biglang may pumalulong pala sa sikmura noon ni Allen. Napanganga ito sa sakit at napahiga. Ngunit sa nangyaring yun, mas mabilis pa sa segundo ay pumasok na mismo ang nagbabagang maliit na bato sa bunganga ni Allen. At sa pag-ikom ng kanyang bibig ay nalunok niya ito. Pagkatapos nun, naramdaman ni Allen ang parang paglipat ng init ng nagbabagang bato sa kanyang katawan, kasabay ng pagpipitikan ng kanyang mga ugat, hanggang sa tuluyan na siyang naging aswang. Tuluyan nang naging aswang si Allen nang biglang nakaamoy ng dugo ito ng tao. Bigla na lamang tumakbo ito sa kanilang bahay. Pero nang itutulak niya sana ang pinto upang pumasok doon, biglang parang bumalik ang wisyo o katunuan ni Allen sa pag-iisip. Alam niya na ang naaamoy niyang dugo ay sa buong pamilya nito. Kaya naman napaatras na lang ito ng marahan sa harap ng kanilang pintuan, hanggang sa liningon-lingon nito ang paligid. Angil pa niya ng marahan habang ginagawa niya yun, hanggang sa tumakbo na ito sa isang direksyon na parang di niya alam ang tutunguhin. Basta tumakbo na lang siya ng tumakbo at lumayo sa kanilang tahanan. Dahil sa isip noon ni Allen ay ayaw niyang masaktan o magkamali siyang mapatay ang sinumang miyembro ng kanilang pamilya dahil sa kahayukan nito ng dugo at laman.
o kahit pa ang mga tao sa maliit nilang baryo. Takbo. Takbo ang ginawa niya hanggang sa natanaw na nito ang isang simenteryo malapit sa kabukiran. At yun ang naisip nitong tunguhin dahil alam niyang walang tao doon. At sa pagtakbo nga niya ng matulin ay narating niya ito ng agaran. Sa mga oras na yun, hindi pa alam ni Allen kung hanggang kailan mananatili ang ganoong kalagayan ng itsura nito. Ngunit mas pinili na lamang niyang magpalipas doon ng gabi. Habang tinititigan niya noon ang kanyang buong katawan sa pagbabago nito ng anyo. Kakaiba. Kakaibang lakas ang nararamdaman niya sa kanyang katawan na para bang buhay na buhay ang mga ugat at kalamnan nito. Hindi mapigilan ng katawan nito ang kumilos. Kaya naman walang ibang ginawa nun si Allen sa simenteryo kundi ang magwala. Halos basagin nun ni Allen ang lahat ng bagay na mahawakan nito. Kaya naman pinagkakakalmot at pinagsusuntok na lamang nito ang mga nicho. Halos basagin ni Allen ang mga yun dahil sa lakas ng pisikal nitong katawan. Hanggang sa lumipas na lamang ang gabing iyon. At sa pagsikat ng araw, nasilaw na lamang ang mga mata ni Allen sa pagkakahiga nito sa ibabaw ng isang nicho. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga doon. Suot ang mga damit itong punit-punit. At sa pag-upo ni Allen sa ibabaw ng nicho, napaisip ito at napahawak sa kanyang ulo na para bang inaalala nito ang mga nangyari kagabi. At ang pinakahuli na lang na naaalala niya sa kanyang memorya ay ang pagwawala nga nito sa simenteryo. Pero di na niya alam kung anong eksaktong oras na bumalik ang kanyang katawan sa pagiging normal na tao. At habang pilit na inaalala ni Allen ang bagay na ito, nakapagpasya na rin siyang lumakad upang umuwi na sa kanilang bahay. At nung naglalakad na siya, doon niya palang nalaman na nasa kabilang bayan na pala ito. Malayo. Malayo ang narating ni Allen sa pagtakbo nito. Ngunit sa isip niya, parang saglitan lang naman niya yun na tinakbo kagabi. Ibig sabihin ay napakabilis ng pagkilos nito o pagtakbo. Doon ay napagtanto ni Allen na di basta-basta ang isinalin sa kanya ng kanyang lolo na mutyanga ng aswang. Tama nga ang bilin ng kanyang lolo nung bago pa ito mamatay. Ang bilin sa kanya na hindi biro ang pagtatangan ng ganoong birtud. Kaya't mula nung araw na yun, sa pag-iisip ni Allen habang naglalakad siya, ay inumpisahan niya itong pag-ibayuhin ang kakayahan ng salin ng kanyang lolo Kiyo. Ipinagpaliban muna noon ni Allen ang planong pagpunta niya sa isla dahil ramdam niyang hindi pa niya lubusang kabisado o nakakapa ang paggamit ng pamana ng kanyang lolo. Ngunit habang pinag-iigihan ni Allen ang kakayahan niyang ito, ang pagkontrol sa pagiging aswang niya nga, habang nabubuhay pa rin siya sa tipikal na paghahabi at pagbibenta ng banige, paminsan-minsan ay pumapasyal siya sa tabing dagat upang tumingin-tingin o may makausap na pwedeng pagrentahan ng bangka. At dito ay nagpaturo pa siya noon kung paano pumalaot at paano malalaman ang direksyon na tinutungo mo pag nasa dagat ka na, hanggang sa nakabisa na rin ni Allen kung paano pumalaot at muling pagbalik sa kalupaan. At minsan din ay sinusubukan pa niyang sundan ang mapa na bigay ng kanyang lolo. Nagpapaturo naman siya sa mga mangingisda kung paano tukuyin kung saan ang lugar na yun. At kadalasan na lamang na nagtataka at parang nawiwirduhan ang mga yun sa kanya dahil sa pag nararating nila ang simbolo kung nasaan ang islang yun. Wala naman silang nakikitang isla dito. Ngunit ilang beses pa rin na nagpabalik-balik dito si Allen para sa intensyon na rin na makabisa nito ang pagpunta doon ng mag-isa.
Ibig sabihin, bago ang gabing kanyang binabalak, ay ilang beses na rin itong nakapunta doon. Ngunit wala nga siyang makitang isla at parte lang naman yun ng kanyang pagsasanay. Dahil hindi pa rin naman niya ginagamit ang 3 itlog ng engkantong dagat. At sa ganung pasimpleng ginagawa ni Allen, dumaan ang mga araw at natapos na naman ang 8 buwan. Pero ng Sabado, sa araw na ito ay desidido na si Allen na mahanap ang isla. Kaya naman bago sumapit ang gabi ng araw na yun, ay nagpaalam na ito sa kanyang magulang o nanay nga niya. Ngunit di sinabi ni Allen ang totoo. Basta ang paalam nito ay may kakausapin lang siyang bumibili ng banig o mga hinabi ng pakyawan. Ngunit ang totoo ay tutungo na ito sa tabing dagat para pumalaot. Nang sumapit na nga ang gabi, sa tabing dagat ay naghanda na ito upang pumalaot. At lulan nga ng bangkang dimotor, sa mga ilang sandali ay pumalaot na si Allen. Dala ang tibay ng sarili na mabibigyan niya ng katarungan ang 2 lalaki na naging waran sa kanyang buhay o siyang naging inspirasyon niya sa buhay. Ang tatay niyang si Simeon at ang lolo niyang si Kiyo. Sandali pa ang lumipas noon sa kanyang pagbagtas ng dagat gamit ang bangka, ay sa wakas narating na nga niya ang katubigan kung saan itinuturo ng mapa ang kinalalagyan ng isla ng mga aswang na kagaya na niya ngayon. Balot ng mapa na dala nito, pagbuklat niya dito ay dinampot na niya ang isang itlog ng engkanto. Sabay lapit nito sa kanyang bibig at bulong nito ng mga buhay na salita na turo rin ng kanyang lolo. Pagkatapos ay agaran na nitong itinapon sa tubig. Naghintay ng sandali si Allen. Ngunit tanging pagbula lamang ng tubig ang nangyari sa pinaghagisan nito. Tahimik kasi ang dagat sa parting yun. At dahil nga sa akala ni Allen, parang mali yung pinagtapunan niya ng itlog ng engkanto. Lumipat pa si Allen noon na naaayon din sa marka ng mapa. At nung natigil na ito, muli ay pinulot nito sa panyo ang isa pang mutya. Sabay bulong nito ulit ng mga buhay na salita at tapon ulit nito sa tubig. Naghintay siyang muli at lingon-lingon niya ang malawak na dagat na ang tanging nagsisilbing liwanag ay ang buwan. Pero wala. Parang wala pa rin nangyayari. Hanggang sa nagdesisyon siyang gamitin na ang huling mutya. Ngunit bigla naman itong napaupo sa bangka niya nang bigla ang umihip ang malakas na hangin. Kasabay ng pagkabuhay ng ilang alon sa lugar. Hanggang sa napalingalinga ulit ito sa kanyang pagkakaupo ng biglaan sa karagatan. Nang natigilan na noon si Allen, nang parang dumampi sa kanyang balat ang kakaibang aura na dala ng hangin. Galing sa natatanaw niyang isla. Nagliliwanag ang isla na yun na para bang gumagalaw-galaw na palamuti ang nagsisilbing liwanag nito. Doon ay napasabi pa si Allen sa kanyang sarili ng, Ito na nga ang sinasabi ni Lolo. Sa pagkakasambit noon ni Allen sa kanyang sarili, sa pagkalma ulit ng hangin kasabay ng alon, iniandar na ni Allen ang kanyang bangka at wala nang patumpik-tumpik pa. Tinungo niya ang nagliliwanag na isla. Makailang minuto pa ang lumipas ay narating na niya ang dalampasigan nito. Agad na iniahon ni Allen ang kanyang bangka. Sabay paghahanda na nito ng paglalakad. Makahoy umagubat ang isla na yun. At nung malapitan niya ang bungad ng kakahuyan ng islang yun, mga alitaptap. Napakaraming alitaptap pala ang nagliliparan sa buong isla na ito, na siyang parang mga palamuting gumagalaw-galaw at nagsisilbing liwanag ng lugar.
Pero habang pinagmamasira ni Allen ang paligid o kahiwagaan ng isla, 3 ibon, 3 ibong malalaki ang dumating sa harapan nito na napakaiitim. Umikot-ikot pa yun ng ilang beses sa kanyang tuktok at pinagmasdan naman yun ni Allen hanggang sa biglang unti-unti nang lumapag ang mga yun sa lupa at naging mga taong hubad na maiitim ang katawan. Anong pakay mo dito, lalang? Parang meron kang dala sa iyong katawan na siyang sumisimbolo sa islang to. Nang sasagot pa lang sana si Allen, biglang may mga dumating na mga malaasong nilalang at agad na inatake ang mga bumabang ibon na naging tao. At sa pagbaon ng kuko ng isa sa mga yun na malaasong nilalang, namatay yung nagsataong ibon dahil sa direkta sa kanyang puso ang ginawang atake ng malaasong nilalang. Dahil doon ay nagpalit naman ng anyo yung 2 nagsataong ibon kanina na naging katulad din ng mga malaasong nilalang at nilabanan ng mga dumating na kalaban nila. Hindi naman alam ni Allen kung ano ang kanyang gagawin dahil sa kahit magpalit pa siya ng pagiging aswang, di naman niya alam kung sino ang kakampihan niya dito dahil nandun lamang siya upang tugisin ang lahi na pumatay sa kanyang lolo at tatay. Malay ba niya kung ilang uri ng lalang ang nananahan sa islang ito? Habang napapaisip doon si Allen, lumalaban naman ang 2 malalaking ibon kanina na nagsaasong nilalang na nga hanggang sa mas marami nang dumating sa pangkat ng mga dumating na malaasong nilalang at napaatras na lamang yung 2 dahil sa hindi na nila kakayanin ang dami ng mga yun. At sa pag-atras ng 2 ibon kanina na nagsatao nga at nagsaaso rin, ay biglang bumalik ang mga yon sa isang malaking ibon. Sabay lipad na sa himpapawid. Tumakas ang mga ito. Nangangahulugan na. Si Allen na lang ang natitira sa paningin ng mga dumating na mga malaasong nilalang. At sa paglingon nila sa kanya, ay panay na ang pag-aangil ng mga ito hanggang sa nagsalita ang isa dun ng nasa kanya ang mutya ng hari. Salita ng isa doon. Sabay angil ng mga kasama nito sa pagkakarinig nila ng sinabi nito. Nang maramdaman ni Allen na hindi siya sasantuhin ng mga yon, agad itong nagpalit ng anyo bilang sa aswang sa isang malaking aso na ang tayo ay parang sa tao. Nakatulad din ng sa lolo niya noon. Nasa kanya nga. Buti na lang ay naunahan natin ang mga ulinaya. Salita nun, sabay pag-angil ng mga yon kay Allen na nakapagpalit naman na sa pagiging gabunang aswang ayon nga sa kanyang lolo. Pagkatapos ay agad na umatake sa kanya ang mga yon. Doon ay inilabas ni Allen ang galing nito sa pakikipaglaban sa mahabang panahon ng kanyang paghahanda para sa isla na ito. Sa bawat pag-indayog ng kanyang katawan sa pakikipaglaban ay siyang pagtumba ng aatake sa kanya sa bawat baon ng kanyang mga kuko sa mga yun. Kahit si Allen noon ay hindi makapaniwala sa nagagawa niyang pinsala sa mga nakakaharap nito dahil sa bawat baon ng kanyang kuko ay siyang pagtiklop ng katawan at buhay ng kanyang mga kalaban. At habang ginagawa yun ni Allen ay nararamdaman pa niya ang pagkasabik ng kanyang katawan sa labanan sa pagbaon nito ng kanyang mga kuko sa dibdib mismo ng kalaban. Ilag nito ng pagganti sa kanya ng mga yun, tapos ay baon ulit ng kanyang kuko sa dibdib ng kalaban hanggang sa napagtanto siguro ng mga yun na hindi nila kaya si Allen. Tapos ay kasabay pa noon ang pagdating ng 5 na namang malaibong nilalang at pag-atake sa mga malaasong nilalang na katulad din ni Allen. Kaya tumakbo na ang mga yon sa ibang parte ng isla. At nang makalayo na ang mga ito, ang tanging natira na lamang doon ay si Allen na nasa aswang na anyo.
at ang mga malaibong nilalang ay nagsatao ulit na agad na lumapit kay Allen. Pagkatapos mapukaw ng mga kalaban, muling naghanda si Allen sa pakikipaglaban para sa 5 iyon dahil wala na siyang sasantuhin sa pagkakataong ito, hanggang sa makalapit na ang 5 lalang sa kanya ng mga ilang dipa na lang. Bumuelo na si Allen ng pag-atake, pero biglang luhod naman ng mga yun sa kanyang harapan ng walang sabi-sabi, na para bang sinasamba siya ng mga yun. Hanggang sa nagwika ang isa sa kanya dun ng, "Matagal na naming hinihintay ang inyong pagbabalik, mahal na hari," salita nun habang nakaluhod sa kanyang harapan. Kaya naman biglang napatigil si Allen sa gagawin sana nitong pag-atake. Sabay sambit nito ng, Anong ginagawa nyo? Anong ibig niyong sabihin? Tumayo kayo." Mga sambit ni Allen habang bumabalik ito sa pagiging tao. At doon ay tumayo naman ang isa doon sa kumpas ng salita ni Allen. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig mong sabihin, lalang? Doon ay nagsimula naman na ibuka ang bibig ng isang nilalang upang magpaliwanag nga kay Allen. Long story short, mga kabagis, kung nasundan nyo ang sinabi ng lolo ni Allen bago ito mamatay, mutya ng isang haring aswang ang tangan ni Allen na ninakaw nga ng kanyang lolo sa isla na yun. Kaya't siya ay kinikilalang hari ng islang ito ng lahi ng Ulinaya, dahil yung isa palang nakalaban niya kanina ay ang kalabang tribo na ang pangalan ay tribo ng Beralba, na nagnanais din ng mutya ng hari, at yun ang nakalaban ng kanyang lolo noon sa bakuran nila. Isang bagay na hindi nasabi ng lolo ni Allen bago naganap ang pagsasalin sa kanya ng mutyang ito. Ibig sabihin ay 2 klase ng tribo ng aswang ang naglalaban sa islang to o nakatira. Pagkatapos ng pagpapaliwanag ng isa doon kay Allen, dinala ng mga Ulinaya si Allen noon sa kanilang pook sa islang iyon upang siya ay ipakilala sa mga lalang na naninirahan dito na siya daw ang sumunod na hari ng kanilang lahi. At sa pagtagal pa doon ng ilang oras ni Allen, doon ay napagtanto niya na ang tawag pala ng kanyang lolo na gabunan na aswang ay isa lamang palang uri ng lakas o antas ng abilidad ng isang aswang. Yun ang klase ng mga aswang na malalakas kung tutuusin, at sa kakayahan na din nito, dahil ang ibig palang sabihin ng gabunan sa mga nakatira sa maliit na puok na yun, ibig sabihin paggabunan ka sa lugar na ito ay dapat kaya mong magpalit sa isang ibon, sa isang baboy, isang usa, o kahit anong klasing animal pa na magrepresenta ng iyong kakayahan bilang aswang, na ang asong itsura ang pinakamagandang pagsasapalitan nyo kung sa kumbating pisikal ang labanan. Ibig sabihin ay sa isang uri lamang ng hayop ang kayang gawin ni Allen, malayong malayo sa kakayahan ng mga tao o nabibilang sa tribo ng Ulinaya, na kayang magsaibon at magsaaso rin. At dahil nga sa mga nalaman ni Allen ng gabing iyon, ginamit na niya ang utak ng pagiging tao. Sinamantala niya ang kakayahan nito upang makapag-isip pa ng mas maiging paraan. Kaya't sa huling punto niya, ginamit niya ang pagkakataong yun upang labanan ang tribo ng Beralba. Agad na tinipon nito ang mga lalang o mga mandirigma ng tribong Ulinaya sa pagbabalak na atakihin na nga ang tribo ng Beralba. Oras ang lumipas. Kinausap ni Allen ang mga Ulinaya at sinabi sa mga ito ang totoong sadya niya na gusto lang niyang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kanyang ama at lolo.
At isa pa, marami nang nangyari sa pamilya nila na siyang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na ito. Doon ay nakausap pa niya noon ang isang ulinaya na siyang tagapangasiwa ng kanilang pook sa islang yun. At doon na rin naliwanagan si Allen sa mga bagay na hindi nasabi sa kanya ng kanyang lolo nung mga panahong kalakasan nito o nung binata pa ito, nung nakuha niya ang mutya ng hari ng mga aswang sa isla. Ako si Salvan, ang isa sa pinagkakatiwalaan ng hari noon na siyang nakasaksi ng lahat ng naging kaganapan sa pagitan ng iyong yumaong lolo na si Kiyo at Haring Irland. Yun ang pangalan ng hari na pinanggalingan ng mutya na iyong tangan ngayon. Kung hindi nasabi sa iyo ang lahat ng iyong lolo, ay mamarapatin ko sana na ikwento sa iyo ang lahat, sapagkat nakikita kong wala ka pang masyadong kaalaman. At ipapaliwanag ko ito sa pinakamaikling detalye na iyong maiintindihan. Sige ho, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kami na mga ulinaya ay hindi galit sa lolo mo. Dahil ang totoo, wala namang naganap na pagtatraidor o pagnanakaw ng mutya na yan na nagawa ang iyong lolo dito sa islang to. Saksi ako nung naging matalik na magkaibigan si Kiyo at ang Haring Irland. Isang magiting at maalamat na antingero ang iyong lolo. Dahil sa dinami-dami ng mga mangingisda na may tangan ding karunungan noon, ay siya lamang ang nakatuklas sa islang to na naging buhay. Maraming tangan ang iyong lolo na mga karunungan. Mapa sa kabutihang panig man o mapa sa kadiliman. At dahil nga sa pagkakatuklas ng iyong lolo dito sa isla, naging mas madali na lamang para sa kanya noon ang magpabalik-balik ng maraming taon. Dahil nga sa naging matalik na rin sila na magkaibigan ni Haring Irland. Ngunit dumating ang araw na nagkaroon ng pag-aaklas sa mga ibang lalang dito sa isla na naging dahilan ng malaking kaguluhan. At ang nanguna sa pag-aaklas na yon ay ang Biralba. Nalaman kasi nila na palubog na noon ang lampara ng buhay ng hari. Ibig sabihin ay unti-unti nang pawala ang apoy ng kanyang buhay. At marami palang nag-aabang ng pangyayaring iyon. Si Perlo, yun ang pangalan ng namumuno sa tribo ng Birabal. Ngunit meron pang isa doon. Pero kahit nanghihina noon ang hari, dahil sa daang taon na rin itong pamumuhay, hindi nawala ang kanyang dunong. Mahina man ang kanyang katawan, ay nakakapag-isip pa rin naman ito ng maayos. At nalaman niya pa rin ang mga lihim na nagnanais na pabagsakin ang kanyang liderato. Kaya't naisip niya na bago man lang siya mamatay, ay kailangan na niyang maisalin ang kanyang mutya sa karapat-dapat na tao. At ang napili niya ay ang isang normal na tao. At yun ay ang lolo mong si Kiyo. Ganun po ba? Bakit naman po ang lolo ko? Tanong ni Allen na namamangha at nahihiwagaan sa mga isinisiwalat ni Salvan. Ginoo, naisip yun ng hari dahil sa hindi lang naging matalik niyang kaibigan si Kiyo, kundi dahil nga sa normal na tao ang iyong lolo at may mga tangan na karunungang espiritual. At siya lang ang makapaglalayo ng mutya sa islang to na hindi mababawasan o magsasakripisyo ng taon ng kanyang buhay sa labas ng islang to. Ha? Buhay? Sakripisyo? Tanong na taka ni Allen ulit. Kaya't tumuloy naman si Salvan sa pagpapaliwanag. Makinig ka, Ginoo. Lahat kami na namumuhay sa islang to, mapa-Biralba man o kami na ulinaya, mapahari man o ang ibang nilalang na namumuhay pa na kasama namin dito sa isla, ay isinumpa ng tagapaglikha. Dahil sa aming katauhan bilang mga aswang, hindi kami pwedeng lumabas ng islang to at manalasa sa mga tao. Dahil kung gagawin namin yon, hindi kami tatagal sa labas ng islang to ng kahit isang taon man lang sa oras ninyo.
Dahil sa isang araw nyo sa labas ng islang to ay katumbas na noon ang 1 taon ng aming buhay. Pero kapag nandito lang kami sa islang to, tumatagal ang taon ng aming buhay ng 100 taon din. Kaya isipin mo ng mabuti, kung lalabas kami ng islang to, kahit pa sabihin na nating umabot kami ng 100 taon dito, sa labas naman ng isla o ang lugar na inyong kinabibilangan, ay tatagal lang kami ng higit 3 buwan. Dahil katumbas ng 1 araw nyo ay ang 1 taon namin sa labas. Ganun ba? Kaya pala di na bumalik pang muli ang mga nakalaban ni Lolo ng Agaran. Dahil sa malaki ang mawawala sa kanilang buhay, oras na lumabas sila sa islang to. Tama ka, Ginoo. Siguro ay naisip din ng mga Biralba na malaking bahagi ng kanilang buhay ang sinasakripisyo nila sa tuwing hahanapin nila ang mutya ng hari sa labas. Ngayon, naiintindihan mo na ba, Ginoo, kung bakit pinili ng hari ang iyong lolo Kiyo na pagpasahan ng mutya? Dahil siya lamang, ang lolo mo lamang noon ang kayang maglabas-masok sa islang to na hindi mawawalan ng buhay. Naisip kasi ng Haring Irlan noon, kung isa man sa amin ang pagbibigyan ng mutya, ay baka hindi na muling tatahimik ang islang to sa pag-aagawa ng mutya na tangan mo. Magpapatayan na lang ang mga lalang dito dahil lang sa kapangyarihan na yan. Itutuloy ko pa ang aking paglalahad, Ginoo, dahil parang nag-uumpisa pa lang tayo. At dahil nga doon, nagkagulo nung nalaman na mga Biralba ang binabalak din ng hari na ibigay kay Kiyo ang mutya. Binalak din nilang patayin ang lolo Kiyo mo. Ngunit dahil sa lakas ng mga tangan ng iyong lolo at dunong nito, hindi nila kinaya ang pagiging antingero niya. Pinabagsak niya ang halos 61 Biralba na siya lang mag-isa. Ngunit ng gabing yun ay nagkagulo sa buong pook na to dahil sa napatay na rin nila Perlo ang hari. At nakuha nila ang mutya sa katawan nito. At ang kasama naman ni Perlo na siyang pinakapinuno ng Biralba pa noon ay linunok agad iyon at iprinuklama agad na siya na ang hari. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga yun ay nabilin din ng hari ang matalik niyang kaibigan sa mga mangyayari. Malakas nga ang mutya na tangan mo na siyang tinangan ng bagong hari ng gabing iyon. At ni isa sa amin na mga ulinaya ay walang makatapat nito. Pero hinarap yun ng lolo mo ng mag-isa. Halos tabla lang ang laban sa pagiging antingero ng lolo mo laban sa bagong hari noon na isang Biralba. Kaya naman doon ay nakapag-isip ang lolo mo at naging desidido na rin na kunin ang mutya at ilagay sa kanyang katawan para sa kapangyarihan upang mapigil ang mga nilalang na iyon. Kaya't ng gabing iyon, ibinuhos ng lolo Kiyo mo ang lahat ng kanyang nalalamang espiritual na karunungan upang pabagsakin ang bagong hari na iyon at kunin ang mutya sa katawan nito. At sa gabi din nga na iyon ay napatay ng lolo mo ang naging bagong hari. At agad na kinuha ang mutya sa katawan noon at linunok. Nang makuha niya ito, sa kombinasyon ng karunungan niya at lakas ng mutya ng hari, linipol niya ang mga tauhan noon ni Perlo at nung namatay na nagproklama na bagong hari. Pagkatapos ng mga kaganapan na yon, tumakbo na lang ang iba sa lahi ng Biralba dahil sa alam nilang wala na silang magagawa sa pagkakataong iyon sa tangan ng iyong lolo. At inisip nila na aantayin nilang muli ang pagtanda ng iyong lolo at saka babalikan para kunin ang mutya. Pero gaya nga ng napag-usapan nila ng hari, ay umalis ang lolo mo sa islang to at di na bumalik. Naaalala ko pa nga ang gabing pamamaalam ng iyong lolo sa islang ito. At yun na rin yung gabing huli naming pagkikita. Sa mga paliwanag ni Salvan, napapahigpit pa ito sa hawak sa poste ng isang kubo
sa labas kung saan sila nag-uusap ni Allen. At kitang-kita ni Allen ang medyo mangilid-ngilid ang luha nito dahil sa pagkakaalala niya ng mga nangyari noon. Doon naman ay naliwanagan na rin si Allen kung gaano kagiting ang kanyang lolo para sa kanya palang matalik na kaibigan na si Erlan nga. Taliwas sa mga unang napakinggan ni Allen sa kanyang lolo bago ito mamatay. Kulang-kulang siya ang mga nasabi nito dahil siguro ayaw na ring magbida pa ng kanyang lolo sa mga bagay na nagawa niya noon. Ngayon, Ginoo, Allen, mahal na Ari, sa iyong nalaman, buo na ba ang pasya mo na makidigma sa mga Beralba? Sumagot naman si Allen ng, Oo, Ginoo. Tatapusin ko na ngayon ang naiwang digmaan ng aking lolo. Salita ni Allen. Sa mga ilang sandali, sa hudyat ni Salvan sa buong mandirigma ng tribo ng Ulinaya ay handa silang sundin ang anumang nais ni Allen kung pakikidigma nga ang nais nito sa mga Beralba. Kaya nga't matapos ang panandalian nilang pagtitipon-tipon at paghahanda sa pangunguna ni Allen at Salvan, tinungo nila ang puok ng mga Beralba na nasa kabilang bundok din lang ng islang iyon. Di naman alam ni Allen sa kanilang pagtakbo sa mga kagubatan ng islang yon ay para bang napakabilis ng oras at hindi pa siya napapagod. Kaya nga't nang marating na nila ang tuktok ng bundok kung saan sa gilid nito ay ang puok ng mga Beralba, wala nang plano-plano pa. Sa pagsimoy ng hangin sa paghilera ng daang mandirigma ng Ulinaya na nasa gitna naman si Allen at Salvan. Nang tumanguna si Allen kay Salvan, sunod noon ang pagtaas ng kamay ni Salvan at pagsasaasong nilalang ng mga Ulinaya. At ang iba ay naging ibong malalaki na kulay itim. Sa pagkumpas ni Salvan ng kanyang kanang kamay pababa, ay ang biglaang pagbaba naman ng mga Ulinaya na nasa higit 200 ang bilang. Iba pa ang ibong lumilipad din pababa, paatake sa puok ng mga Beralba. At sa mga Beralba naman, tunog ng turotot nila na parang hudyat ng isang digmaan sa kanilang lugar. Pero sa mga ilang sandali lang, ay nauna na ang mga ibong itim sa pagbaba sa puok ng mga Beralba. Sa kada dadapo sa lugar sa panig ng Ulinaya ay nagsasaasong nilalang ang mga ito, katulad ni Allen na nooy pababa na rin ng bundok kasama ang katulad nitong mga malaasong nilalang. At mula sa mga letra at salita ng kwentong to, umpisa na ng digmaan sa isla. Marami ring sumasalubong noon na mga Beralba na nakikipagsagupaan sa mga Ulinaya. Naging madugo ang laban dahil kuko sa kuko, pangil sa pangil ang labanan. At matutukoy mo pala ang pagkakaiba ng lahi ng Beralba at Ulinaya dahil sa kulay din ng kanilang balahibo. Sa tuwing sila ay nasa estado ng kanilang pagiging malaasong nilalang o mga aswang. Matingkad na kulay itim ang mga balahibo ng Ulinaya. At ang mga Beralba naman ay kulay kayumanggi ang mga balahibo nito. Tuloy-tuloy nga ang labanan nang
may nakaharap na si Allen na dalawang sumalubong sa kanya sa bakbakan. Pero sa lakas naman ni Allen, baon nito ng kanyang kuko sa liig noon. Sipa naman ng isa sa kanya dahilan upang tumalsik ito, at sa pagbangon niya, nandyan na naman yung sumipa sa kanya. Ngunit tinalon niya yun ng papasalubong. Sabay dakma sa liig nito. Sabay angil pa niya sa pagpapadausdos niya ng katawan ng Bir Alba sa lupa. Habang sakal-sakal niya ito sa liig. At nang pagtigil niya, buhat nito sa pamamagitan pa rin ng paghawak sa liig nito at hampas na ulit sa lupa. Sabay bitaw ng kanyang kamay at buwelo ng kanyang kuko at baon nito sa dibdib. Agaran yung nawalan ng buhay. "Malari! Si Perlo! Siya dapat ang ating patayin!" Salita ni Salban ng pasigaw. Agad naman na tumugon si Allen ng pagtakbo upang habulin ang nilalang na sinasabi ni Salban na siyang lumalason sa kaisipan ng mga Bir Alba. Habang nagpapatuloy pa rin ang madugong bakbakan sa paligid, hanggang sa naabutan na nila Allen si Perlo. Ngunit lumalaban naman ito sa kanila. Hindi ikaw ang ari!" Salita pa ni Perlo kay Allen. At sa kanilang pagdistansya, "Hindi ikaw ang ari! Hindi kita kinakilala!" Salita pa ni Perlo kay Allen. Ngunit ang tumugon naman dito sa kanilang pagpapang-abot ni Salban, Siya ang hari! At ang hindi kumikilala sa hari ay kailangang mamatay! Ikaw ang lumalason ng mga kaisipan ng mga tao dito, kaya kailangan mo nang mamatay ngayong gabi!" Salita ni Salbana, sabay bigla ang atake nito kay Perlo. Sinalubong naman yun ni Perlo at nagkahawakan sila ng kanilang mga kamay at nagpambuno. Ngunit biglang lumitaw si Allen at binaunan ang liig nito ng kanyang mga kuko. Kasabay ng pagbunot nito ng kanyang mga kuko sa liig ay hawak nito sa ulo ni Perlo. Sabay paglupasay ng katawan ni Perlo dahil sa wala na itong buhay. At bumitaw na rin yon kay Salban. Sa bilis ng mga pangyayari ay di na rin namalayan ng mga ito na oras na pala ang lumipas bago Tumigil na kayo!" Sigaw ni Salban sa paligid. At sa tabi nito ay si Allen na nasa anyo nga ng gabunan. Nahawak ang ulo ni Perlo habang ipinapakita ito sa lahat ng lahi ng tribo na kasangkot sa labanang iyon, Ulinaya man o Bir Alba. Napatigil naman ang lahat sa madugong bakbakan. Sabay hagis ni Allen ng ulo ni Perlo sa lupa at sinabing, "Kayong mga Bir Alba, wala nang saysay pa na makipaglaban kayo sa mga Ulinaya. Alam kong ngayon lang ako nakatungtong sa lugar na ito at hindi ako nagmamarunong, pero hindi ba mas maganda kung kayo na nasa iisang isla na to ay magkaisa na lamang para na rin sa katiwasayan ng pamumuhay nyo sa islang to?" Salita ni Allen. "Nasa akin ang mutya na pinag-aagawan nyo at itong ulo ng taong to ang lumalason lamang sa inyong isipan na mayroong kayong ipinaglalaban. Pero tanungin nyo muna ang inyong mga sarili. Ang mutya ba talaga ang hangad nyo o ang kapayapaan ng islang ito? Ngayon, sa sino mang naghahangad na makuha ang mutya ng haring itinuturing nyo, nasa aking katawan ito. Kung gusto nyo itong makuha, isa-isa lang, lalabanan ko kayong lahat." Salita ni Allen. At sa mga ilang segundo, sa pagsasalita ni Allen, katahimikan ang bumalot sa puok ng mga Bir Alba na parang napapaisip ang lahat. Hanggang sa may lumapit na isang Bir Alba malapit sa kinatatayuan nila Allen. At habang naglalakad ito, unti-unti na itong nagsatao at sinabing,
Patawad, mahal na hari. Salita nun, sabay luhod kay Allen. Hanggang sa buong lugar na yon, ang mga Beralba at mga Ulinaya ay unti-unti nang nagsatao at dahang-dahang pagluhod ng mga ito sa lupa sa harapan ni Allen. At doon lang nakita ni Allen ang tunay na kapangyarihan ng kanyang tangan na salin ng kanyang lolo, na siya palang nagkukumpas ng emosyon ng mga tao sa mga mamamayan ng islang ito. Sa makatuwid ng gabi nga na yun ay natapos na ang digmaan o matagal ng hidwaan ng dalawang tribo sa isla dahil sa muling pagbabalik ng mutya sa dati nitong pugad. At ayon pa kay Allen, na maaaring hindi dahil din naman sa kanya yon kung bakit nagkaayos ang dalawang tribo, kundi siguro sa di maipaliwanag na dahilan. Hindi kaya dinisenyo talaga ang mutya na nasa loob ng kanyang katawan upang laging pagkaisahin ang mga nilalang sa islang ito. Dahil ng gabi nga na yun ay muling nag-usap ng matiwasay ang bawat panig ng partido, ang Beralba at ang Ulinaya, para sa katiwasayan ng kanilang isla na kanilang tinitirhan. At doon ay napagkasunduan nila na hayaan na lamang kay Allen ang mutya hanggang sa araw ng pagtanda o pagkamatay nito. At sa usapan na yon, ipinangako naman ni Allen na bago bawiin ng may likha ang buhay niya ay ibabalik niya sa isla ang mutya. At sa panahon naman na darating na yon ay dapat nang makapili ng mga tao doon ng kanilang magiging hari na siyang magtatangan ng mutya, Beralba man o Ulinaya. Kaya naman wala na ring naging problema pa si Allen sa paglalayag papalabas sa islang to. Sa katunayan ay tinulungan at tinuruan pa siya ng mga tao sa lugar kung papaano makalabas dito sa pinakamadaling paraan. At doon na nga ay nakauwi rin si Allen sa kanilang maliit na baryo ng gabing iyon. Ngunit nagtataka lamang siya sa kanyang pag-uwi noon dahil yung mga taong nakita niya sa kanyang mga dinaraanan bago siya maglayag ay nandun pa rin sa kani-kanilang mga pwesto. At sa daan pa nga ay nakasalubong pa niya ang isang lalaki na naaalala niya ay parang yun din yung lalaki na halos kasabay niya kanina papunta sa dagat. Nakasalubong na nga lang niya ngayon na parehas din lang yung damit kanina, no mga patakip silim pa lamang na siya ay papunta sa dagat, hanggang sa makaabot na nga siya sa kanilang baryo. Lumiliwanag na ulit noon, pero hindi naman papasikat ang araw, kundi ang pwesto na noon ng araw ay sa pakanluran. Naisip nun ni Allen na baka naman sa paglalayag niya ay ilang araw na ang lumipas sa kahiwagaan nga ng islang yun ng mga aswang. Ngunit pagpasok niya ng kanilang bakuran, "Oh, anak, akala ko matatagalan ka sa pakikipag-usap sa mga papakyaw ng banig natin. Kaaalis mo lang bumalik ka na naman." Salita ng kanyang ina. Napakunot naman ang noonon si Allen at hindi agad nakasagot sa kanyang ina dahil para bang bumalik din na ang oras sa pagbalik nito sa kanilang bahay. At kung saan niya nakita ang mga kapatid niya nung umalis ay nandun pa rin sila. Doon ay napaisip pa ng malalim si Allen at naalala niya ang sinabi sa kanya ni Salvana, ang katumbas ng oras ng islang yun at ang oras sa labas nito. Kasi ang dami nang nangyari sa islang yun. Ngunit sa natural na mundo ay mga minuto pa lang ang lumipas. Kahit na nagugulahan pa noon si Allen, ay napasalita na lamang ito ng, Nay, umatras po sila sa usapan. Namamahalan sila sa presyo natin eh. Tugon na lang ni Allen sa ina nito. Ganun ba? Di bale, may hinahatiran pa naman tayo sa merkado. Tugon ng nanay ni Allen. Nagdaan ang buwan at mga taon
ay nagpabalik-balik pa si Allen sa mahiwagang isla na ito. Dahil sa ibinigay na rin na kaalaman ng mga nakatira doon kung papaano maglabas-masok sa isla na ito. Hindi na rin noon nakapag-asawa pa si Allen dahil sa dedikasyon nito na itaguyod ang kanyang mga kapatid, dahil namatay na rin noon ang kanyang ina sa paglipas ng panahon. At nang malalaki na ang mga kapatid ni Allen at kaya nang tumayo sa kanilang mga sariling paa, sa pagpapabalik-balik nito sa isla ng mga aswang, ay dumating na lang ang araw. Sa pagtanda nito ay hindi na rin bumalik pa itong si Allen sa normal na mundo. Hanggang sa di na rin alam ni Lolo Kio kung ano ang totoong nangyari sa Kuya Allen niya. Baka malito kayo mga kabagis. Ang Lolo Kio na tinutukoy ko na ay ang pinakabunsong kapatid nila Allen na lumaki at tumanda na. Kinuha kasi ang pangalan nito sa Lolo Kio ni Allen na namatay na. Subali ang Lolo Kio na to ay ang bunsong kapatid na ni Allen. Ang pinagsabihan niya ng lahat ng mga nalaman niya tungkol sa salin ni Lolo.